لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah. Siya ay ating pinupuri, hinihinga ng tulong at kapatawaran, at nagpapahubog tayo sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga nagawa. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa Kanya. At sino man ang Kanyang iligaw ay hindi ito makakatakbo ng sino man na makakapagpatnubay sa Kanyang muli maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Siya ay nag-iisa at walang katambal. Siya ang may hawak ng buhay at ng kamatayan, at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang halipin at sugo, na kanyang ipinadala upang maghatid ng magandang balita at magbigay ng babala. Nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay maigawad sa Kanya at sa Kanyang pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng sumusunod sa kanila sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinabayuhan ko kayo at ang aking sarili ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil katotohanan nagtagumpay ang mga may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Ibig sabihin, hindi ako ipinadala maliban na lamang upang kumplituhin ang mga mabubuting asal at pag-uugali. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong sinabing ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpapahiwatig sa atin na ang isa sa pangunahin niyang mensahe ay ang ituro sa mga tao ang mabuting asal at pag-uugali. At doon sa sinabi niya na upang kumplituhin ko ang mga mabubuting asal, ibig sabihin ay mayroon ng umiiral na mga mabubuting asal at pag-uugali bago pa siya ginawang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay kukumplituhin lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang isang Muslim kadalasan kapag naririnig niya ang panahon ng Jahiliyah, pag sinabing panahon ng Jahiliyah, ito yung panahon na hindi pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wala pang Islam. Ang unang papasok sa isip niya ay wala nang mabuting asa na makikita sa lipunan ng mga Arabo sa panahong iyon. Pero yan ay hindi totoo. Bagamat maraming mga masasamang gawain, maraming mga masasamang asal at pag-uugali sa panahon ng kamangmangan, mayroon din mga mabubuting asal at pag-uugali at kaugalian ang mga Arabo na pinapairal nila kahit wala pa ang Islam. At ito ang kinumpleto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga pag-uugali na ito at asal ay ang tinatawag sa Arabic na al-haya. Pag sinabing al-haya, sa Tagalog ay hiya, ang pagkahiya. Kapag nakita mo ang iyong mga anak, ang sino man sa iyong mga anak, na sila ay mayroong katangian ng pagiging mahiyain, dapat kang matuwa at huwag mo siyang pagbawalan o piliting alisin sa kanya ang ganyang katangian. Dahil yan ay kabilang sa mga mabubuting katangian na totoong kapuri-puri sa ating pananampalatayang Islam. At kahit sa iyong sarili, kapag mayroon kang gustong sabihin, o mayroon kang gustong gawin, o mayroon kang gustong hingin o hilingin, subalit hindi mo ito ginawa dahil ikaw ay nahihiya, magpasalamat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng katangian na ikaw ay mahiyain. At yan ay kapuri-puri sa Allah subhanahu wa ta'ala, at yan ay patunay ng iyong iman o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong hadith na inuulat si Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansari wa huwa ya'idu akhahu fil haya'i. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya'a min al-iman. Muttafaqun alayhi. Anong ibig sabihin? Mayroong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napadaan sa isang lalaki. Habang ang lalaking ito o itong lalaking ito ay kabilang sa Ansar. Pag sinabing al-Ansar, ito yung mga Muslim na taga Madina. Pag sinabi naman al-Muhajirun, ito yung mga Muslim na galing sa Makkah at lumipat sa Madina. Ngayon, ang lalaking ito ay kabilang sa al-Ansar. Ibig sabihin siya ay taga-Madina. Nadaanan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang pinagpapayuhan nito ang kanyang kapatid tungkol sa pagkamahiyain. Anong ibig sabihin? Itong lalaking ito ay pinapayuhan niya yung kapatid na huwag kang mahiyain. Hindi yan makakabuti sa iyo. Katulad ng naririnig natin sa ating paligid, kapag mahiyain ka, sinasabi ng mga tao sa ating paligid, huwag kang masyadong mahiyain dahil kung hindi, mamamatay ka sa gutom. O sasabihin pa ng iba, ang pagiging mahiyain mo maaaring maging dahilan yan ng pagkamatay mo. O kaya ay kapahamakan mo. Ganon din ang estilo ng pagpayo ng lalaking yun sa kanyang kapatid tungkol sa pagiging mahiyain ito.
Nang marinig ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya doon sa lalaki, "Da'ahu, pabayaan mo siya." Ibig sabihin, pabayaan mo siya sa kanyang pagiging mahiyain. Fa'inal haya'a minal iman. Dahil katotohanan ang pagiging mahiyain ay kabilang sa iman. Yan ay bahagi ng pananampalataya ng iman. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, papaano pagpapayuhan mo ang isang tao na alisin niya sa kanya yung pagiging mahiyain? Gayong ang pagiging mahiyain ay bahagi ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Parang sinabi sa kanya na yung isang bahagi ng iman mo, yung isang bahagi ng pananampalataya mo sa Allah, alisin mo yan dahil hindi makakabuti sa iyo. Paano hindi makakabuti ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Paano hindi makakabuti ang alinmang bahagi ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya nga, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na inulat ni Umran ibn Husayn radhiyallahu anhu, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." Anong ibig sabihin? Ang pagkahiya, wala itong idinudulot maliban na lamang sa kabutihan. Deklarado ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ay hindi nagsasalita maliban na lamang na ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkahiya, ang pagkamahiyain, wala yan ibang maidudulot kundi ay kabutihan. Ibig sabihin, kailanman ay hindi yan magdudulot ng kasamaan ang pagiging mahiyain. Kaya ang nararapat sa isang Muslim ay hubugin niya, i-develop niya sa kanyang sarili ang kanyang pagiging mahiyain. Dahil walang ibang maidudulot yan sa kanyang sarili maliban na lamang sa kabutihan. At tungkol naman sa mga nasasakupan mo, tulad ng sinabi ko, dapat magpasalamat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ang iyong mga nasasakupan, ang iyong mga kapamilya, ang iyong mga anak, ang iyong asawa ay mahiyain. Ipagpasalamat mo yan sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil yan ay malaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nabanggit pa sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya'u khairun kulluhu." Ang pagkahiya, lahat ito ay kabutihan. Aw qala al-haya'u kulluhu khair. Ang pagkahiya, kabutihan ang lahat nito. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tungkol naman sa pagiging bahagi ng pananampalataya o ng iman ng iyong pagiging mahiyain, ibinasa yan sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan." Anong ibig sabihin? Ang iman o ang pananampalataya, yan ay mayroong 70 plus o kaya ay 60 plus na bahagi. Fa'abdaluha, ang pinakamainam dito, ang pinakamainam sa bahagi ng faith o ng pananampalataya ay ang pagsabi ng La ilaha illallah.
pagsabi ng La ilaha illallah. Yan ang pinakamainam na bahagi ng iman. Pagsabi ng walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Yan ay yung pinakamataas na bahagi ng ating pananampalataya. Wa'adnaha, at ang pinakamababang bahagi ng iman, imatatul ada anil tariq, ay yung aalisin mo ang perwisyo sa daanan. Nakakita ka ng bato sa daanan na maaaring makakisod ng kapatid mo sa Islam o kaya makaperwisyo sa mga sasakyan nila o ano pa mang perwisyo sa daan, inalis mo ito. Yan ay bahagi ng iman o ng pananampalataya mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung mababa. Ang pinakamataas na bahagi yung pagsabi ng La ilaha illallah, at ang pinakamababa yung aalisin mo yung nakakaperwisyo sa mga tao doon sa daanan. Wal haya'u, at sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman, muttafaqun alayhi. At ang pagkahiya, ang pagkamahiyain ay isa rin bahagi ng iman, ng pananampalataya. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nailarawan siya ng mga sahaba na mayroon siyang ganitong katangian, yung pagkamahiyain. Sinabi ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, nilalarawan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan min al-adra fi khadriha, fa idza ra'a shay'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi, muttafaqun alayhi. Anong ibig sabihin? Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya ay mas higit pang mahiyain kumpara doon sa isang dalaga sa kanyang loob ng bahay. Kapag nakakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang bagay na hindi niya nagugustuhan, kinasusuklaman niya, nakikita ito sa ekspresyon ng kanyang mukha. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, meron ding isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u wal imanu qaranan jami'an, fa idza rafa'a ahaduhuma rafa'a al-akhar, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Anong ibig sabihin? Ang pagkamahiyain at ang iman, ang faith, ang pananampalataya ay magka-partner, magkasama, magka-partner. Kapag naalis ang isa, ay maaalis din ang isa. Ibig sabihin, kapag naalis yung pagkamahiyain, maaalis din o mababawasan yung pananampalataya, yung faith. Kung mababa ang pagkamahiyain mo, mababa din ang iyong iman. Kung mataas ang pagkamahiyain mo, ay mataas din ang iyong iman. Ganoon din, kung mataas ang iyong iman, habang tumataas ang iyong iman, ay mas lalo kang nagiging mahiyain. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maaaring ang iniisip kasi natin pag sinabing pagkamahiyain ay yung pagkamahiyain sa iyong kapwa-tao. Hindi. Pag sinabing pagkamahiyain, ang unang-una na nahihiya ka sa Kanya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na mas may karapatan kumpara kanino man sa iyong pagkahiya. Kung nahihiya ka sa iyong kapwa-tao, mas dapat ay mas nahihiya ka sa
sinasabi sa mga hadith na ang iman, ang pananampalataya at ang pagkamahiyain, hindi yan pwedeng maghiwalay. Kapag tumataas ang isa, tumataas din ang isa. Kapag bumababa ang isa, bumababa rin ang isa. Ang isang tao, ang isang Muslim, kapag bumaba ang kanyang iman, kailan ba bumababa ang iman ng isang Muslim? Yan ay kapag gumagawa siya ng kasalanan. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Anong ibig sabihin? Ang faith, ang iman ng isang Muslim, nadadagdagan o nababawasan. Nadadagdagan at nababawasan. Nadadagdagan yan sa pamamagitan ng paggawa mo ng magsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, at bumababa ang iyong iman sa pamamagitan ng pagsuway mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kapag ang isang Muslim ay humina ang kanyang iman, mababawasan ang pagkahiya niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, mababawasan din yung pagkahiya niya sa kanyang kapwa-tao. Hindi siya mahihiya sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya nagsasala. Hindi siya mahihiya sa Allah subhanahu wa ta'ala na gumagawa siya ng haram. O kung ano-ano pang mga ipinagbabawal ng Islam ang kanyang ginagawa, hindi siya nahihiya sa Allah. Bakit? Dahil nung bumaba ang kanyang iman, nabawasan din yung kanyang pagkahiya. At kung hindi rin siya nahihiya sa Allah, hindi rin siya mahihiya sa kanyang kapwa. Kaya kung ano-ano na ang kanyang ginagawa at sinasabi na ng kanyang kapwa-tao, ano ba yung simulan? Bakit hindi na siya nahihiya sa kanyang mga ginagawa? Anong dahilan? Humina ang iman, kaya nabawasan din yung kanyang pagkahiya. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, kilala siya sa pagiging mahiyain. Si Uthman ibn Affan ang ikatlong khalifa matapos na mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroong kwento na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakahiga siya sa loob ng kanyang bahay at nakalabas o nakalantad yung kanyang binti. Pumasok si Abu Bakar as-Siddiq, hindi siya gumalaw sa kanyang pwesto na nakalantad yung kanyang binti, at ganun yung kanyang posisyon hanggang sa lumabas si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Pumasok si Umar ibn al-Khattab, pinapasok siya, hindi nagbago ang posisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinausap niya si Umar na ang kanyang binti ay nakalantad pa rin at siya ay nakahiga. Nung narinig niya na pumapatok si Uthman ibn Affan, bago niya ito pinapasok, ay tinakpan niya muna yung kanyang binti at siya ay umupo. At saka pa lamang niya pinapasok si Uthman ibn Affan. Nakipag-usap siya kay Uthman ibn Affan hanggang sa umalis si Uthman ibn Affan. Napansin iyon ni Aisha radiyallahu anha. Kaya tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit ganun? Pumasok si Abu Bakar, pumasok si Umar, hindi ka nagpalit ng posisyon. Pero nang pumasok si Uthman, pinakpan mo yung iyong binti at umupo ka at kinausap mo siya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kahulugan ng kanyang sinabi, hindi ba ako mahihiya sa isang tao na nahihiya sa kanya ang mga anghel? Ibig sabihin si Uthman ibn Affan, sa sobrang pagkamahiyain niya, pati mga anghel nahihiya na rin sa kanya. At yun ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At naiulat na si Uthman ibn Affan kailanman hindi siya naligo ng nakatayo. Kapag siya ay maligo, siya ay nakaupo palagi sa sobrang pagkahiya niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung sa pagligo lang na pwede ka namang maligo ng nakatayo,
Pero si Uthman ibn Affan, naliligo siya lang nakaupo, na siya lang mag-isa, dahil sa pagkahiya niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano hindi siya mahihiya sa Allah subhanahu wa ta'ala kung siya ay hindi magsasala, kung siya ay hindi magpa-fasting, kung siya ay gagawa ng mga haram? Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo na mga hindi sahaba, kailangan i-develop natin sa ating mga sarili yung pagkahiya. Dahil yan ang magtutulak sa atin, insyaallah ta'ala, na iiwas tayo sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi tayo gagawa ng mga bagay na kahiya-hiya sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa paningin ng mga tao. At ano nga ba yung mga bagay na kahiya-hiya? Ang mga bagay na kahiya-hiya ay ang mga gawaing pagdabag sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ganitong katangian, ang pagiging marunong mahiya, ang pagiging mahiyain, at nawa ay palakasin niya ang ating pananampalataya o iman. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tingnan natin yung ating mga sarili. Meron ba tayong mga ginagawa na kahiya-hiya, subalit hindi natin ito kinakahiya? Dapat maging aware ka dyan. Dahil kung ang isang bagay na nakakahiya, naging ordinaryo na sa iyo, may problema ka sa iman. Kailangan mong magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan mong maging masigasig sa paggawa ng mga mabubuting gawain para lumakas ang iyong iman at mahubog ang iyong pagka-mahiyain. Kung titingnan natin ang ating paligid, mga babae man o mga lalaki, sa social media man o hindi, maraming nagpo-post ng mga gawain ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na tayo magtataka kung ang makikita natin ay hindi mga Muslim na sumasayaw sa harap ng video at ipinakalat ito sa social media. Ang nakakalungkot at nakakapagtaka ay ginagawa na rin ito ng mga Muslim. Sumasayaw sa harapan ng kamera, babae man o lalaki, at pagkatapos ay ikakalat ito sa social media. Ito ay malinaw na halimbawa ng kawalan ng pagkahiya. Bakit? Ang gawain yun ay kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, subalit nagawa niya pang ikalat para ito ay makita ng mga tao. Yan ay nagpapatunay ng kawalan ng pagkahiya at kahinaan ng iman at pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa rin sa dapat na maging aware tayo bilang mga Muslim ay yung pag-post ng mga personal na nangyayari sa ating buhay na dapat ikinahihiya natin ipaalam sa mga tao. Yung mga personal na problema mo, yung mga hinagpis mo sa buhay ay updated ang mga tao. Bakit? Dahil post ka lang post sa social media. Nasaan na ang pagkahiya? Ang mga personal na problema ng pamilya, yan ay nire-resolve sa loob ng pamilya. At anong maitutulong ng mga magbabasa sa post mo para maayos ang problema nyo sa inyong pamilya? Ang naibigay mo lang sa pamilya mo ay
kahiliyan. At maaaring ito rin ay magpadala sa inyong problema. Bakit? Dahil mayroon ka nang napahiya sa iyong pamilya. Kaya tayo mga Muslim, hindi dapat tayo kagaya sa mga hindi Muslim na pati ang mga pribadong usapin sa ating mga buhay ay ipinopos na natin sa social media. Yan ay nagpapatunay ng kakulangan sa pagkahiya. At kung kulang ka sa pagkahiya, wal-iyadu billah, ibig sabihin ay kulang ka rin sa iman at kulang ka sa pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay proteksyonan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala laban sa pagkawala ng hiya. At nawa ay niyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malakas na iman at mataas na level ng pagkahiya. Turuan natin ang ating mga sarili. Kung gusto natin maging mahiyain, maituturo yan sa ating mga sarili. At isa rin sa pinakamahalagang gawin mo ay palakasin mo ang iyong iman. Dahil pag lumakas ang iyong iman, mas magiging mahiyain ka. At tulad ng sinabi mo, paano nga ba pinapalakas ang iman? Yan ay sa pamamagitan ng pagiging masigasig mo sa paggawa ng mga gawaing pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung pagsusumikap mo na huwag gawin ang mga nagpapahina ng iman at yun ay ang mga paglabag sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal mu'minun, sallu ala nabiyyikumul karim, fa inna Allah amarna bidhalik wa bada'a bi nafsihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا الموحدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا الموحدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا السلام.